Magandang araw. Pasensya na po kung voice over po ako ngayon. I had a little bit sick right now. Siyempre, pabago-bagong panahon, ganun. But we'll go on to continue this one. Monday, Thursday ngayon. Huwebes Santo. Papalapit na tayo sa pinakamatinding bahagi ng kasaysayan, ang krus. But before that, may isang eksenang madalas nating minamaliit. Isang eksenang tahimik ngunit napakalalim. So, sa eksenang yan, kasama ng kanyang mga alagad, ang ating Panginoong Hesus ay naghapunan. At sa gitna ng kanilang paghapunan, gumawa siya ng isang bagay na hindi inaasahan. In John 13 verses 4 to 5, sabi, he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. Then, he began to wash his disciples' feet. In short, hinugasan ni Kristo ang mga paa ng mga disciples niya. Isipin niyo ito. He is the King, the Lord of Glory, the Savior. Siya pa yung lumuhod. Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disciples. Isang gawaing karaniwang ginagawa ng pinakamababang alipin. Bakit? Nais niyang ipakita na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa paglilingkod. Hindi lang yon. Sa parehong gabing yon, batid niya, nalalaman niya na mayroong magtataksil sa kanya, mayroong magkakaila sa kanya, at siya'y iiwan ng marami. Subalit ano po ang kanyang ginawa? Naglingkod pa rin siya, nagmahal pa rin siya. Dito pumapasok ang isang katotohanang mahirap tanggapin. Madaling magmahal pag madali ang sitwasyon. Subalit ang tunay na pag-ibig, lumalabas kahit sa gitna ng sakit at karamdaman o kahit anumang mga mahirap na sitwasyon. In John 13:34, Jesus said, "A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another." Hindi lang magmahal ka, kundi ang punto ng Panginoon, it's like magmahal ka tulad ng pagmamahal ng Panginoon. Or pwede nating sabihin na tulad ng sinabi ng Lord, parang ganito, magmahal ka tulad ng pagmamahal ko. Paano siya magmahal? May sakripisyo, may pagpapakumbaba, may katotohanan. Let's ask ourselves right now, tanungin natin, ang ating pag-ibig ba ay selective, conditional, o tunay na sumusunod sa halimbawa ng Panginoon? Sapagkat ngayong Monday, Thursday, hindi lang ito tungkol lamang sa paalala ng hapunan o sa time ng communion. Paalala rin po ito ng uri ng puso na nais ng Diyos sa atin. Kaya bago dumating ang krus, ipinakita muna ng ating Panginoong Hesus kung paano magmahal. At ang tanong para sa atin ngayon, kung ang hari ay nagpakumbaba para sa atin, handa ba tayong magpakumbaba para sa iba? Sapagkat ang tunay na tagasunod ni Kristo, hindi lang naniniwala, kundi nagmamahal tulad niya. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago.